Mayong gabi natong tanan. So, pasalamat sa Ginoo sa matag usa nga naa karong kagabion. Unya mga igsoon, magpadayon ta sa atong biblical prosperity. Ika-84 na ni nato nga pagtuon sa biblical prosperity. I would like everyone please to stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for the strength that you have given to us today. Thank you, Lord, for the victory that you have given to us. And I pray that you will bless each and every one with wisdom, allowing each and every one, Lord God, to understand your message tonight. And please use me, empower me once again, please. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Prosperity Rooted in Eternal Value. Pag ang prosperity gikuha nato sa kalibutan, why eternal value? So, once ikaw nangalagad ka, bringing earthly riches nga dili blessing gikan sa Ginoo, moabot ang panahon mga igsoon, mohunong ka. Moabot ang panahon, kapuyon ka. Moabot ang panahon, palaaway na ka. No, kay mahimo na magkang holier than thou. Ako mas dagang nabuhat diri. O ana ba? So, you are counting everything that you do na ang credited to yourself, not credited to the Lord. So, all the glory should be to God. And everything that we do should be for God. Mao gyud na siya dapat unta sa mga Kristohanon. So, mo ni mahitabo lang na siya mga kaigsunan kung sa dihang naata sa buluhaton sa Ginoo, nagdala-dala ta sa blessing gikan sa Ginoo. Because ang intention sa blessing is for you to be more useful in the work of the Lord. So the more ka nga i-bless sa Ginoo, the more ka mahimong useful sa buluhaton sa Ginoo, and the more ka mahimong joyful sa pagpangalagad sa Ginoo. So ang cycle sa imong kinabuhi, mao na siya. Nangalagad ka, malipayon ka, the Lord will bless you more and will entrust you more blessing. Not only spiritual blessing, but also earthly blessing. Package deal na siya mga kaigsunan. So, dapat ang atong prosperity naagyod diha nakagamot sa eternal value. So, akong pangutanan ninyo karon, nagkuan man ta, nangandoy man ta, Lord, I want to be rich. Lord, I want to uplift my status in life. Asa man na nakagamot? What is your purpose? Asa man nanukad kana nga desire sa imong kinabuhi? Because it matters. Matter gyud na siya mga igsoon. So dunay gibadlong ang Ginoo diri using a parable. Kay bao naman ta usay parable mga kaigsunan. A parable is an earthly story with heavenly meaning. So please open your Bible to the book of Luke chapter 16. Atong basahon ang verses 1 to 9. Then ato dayon i-explain mga kaigsunan, the whole context is until 13. So naay gi-commend ang Ginoo diri pero dili naton isabton sa sayop nga pagsabot mga igsoon kay basig magunahunat pa nga o tanawa gi-commend sa Ginoo ang wicked nga manager. Ang wicked nga servant gi-commend sa Ginoo. Kay naara gyud ang word, no, the Lord commended. So ato ning sabton mga igsoon, so atong basahon ni let's all stand sa pagrespeto sa pulong sa Ginoo. Basahon nato ni mga kaigsunan together 1 to 9. Atong basahon ni 1 to 9. Right? Verse number 1, go. And he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Verse 2, and he called him and said unto him, how is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig. To beg, I am ashamed. I am resolved what to do, that when I am put out of the stewardship,
they may receive me into their houses. So he called every one of his Lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my Lord? And he said, 100 measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write 50. Then said he to another, And how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write 80. And the Lord commended the unjust steward, because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitations. May God bless His word. You may take your seat, please. Magbantay taani mga kaigsuunan, kay dunay commendation ang gisulti sa Bible diri using this story. Si Christ mismo ang naghatag sa story, and there is a commendation in verse number 8. Atong iatras gamay sa verse number 8, ingon sa Bible, and the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. Unsa may iyang gibuhat pagaigsoon. So, gisabot na to ang story. Dunay usa ka trabahante, manager. Unya naay report na medyo dunay corruption. So iyang gitawag ang manager o iyang giingnan, kinahanglan ka mo report sa imuhang trabaho regarding aning akong nadunggan nga naay corruption na hitabo. Kay wag tangan ti ka sa imong ranggo. No? O sa iyang ranggo, steward, sinaligan, manager, mo na iyang trabaho. So, nakuyawan siya kay tinuod man nga dunay corruption. So, kanon nagunahuna siya, agoy, kung pananglitan, tangtangon ako, asa mo ko padung, di ra ba ko ganahan mo trabaho? I cannot dig. Dili siya pwede sa farming. Tapulan. So nakita nato ang iyang attitude, mga igsoon, tapulan. Dili gusto hard labor. Kay gusto ra niya magsigig tudlo-tudlo. Nindot nako kayo unta iyang trabaho, pero naa may corruption. Mao na nga kung saligan ganita ba, tarungag trabaho para di ka tangtangan. Kay kani siya manager na good. Di ba? Pero naa may corruption nga iyang gibuhat sa iyang trabaho. So ang iyang gibuhat, niyo na siya nga, agoy, patay ko, sakpan ko ani. So pag nasakpan na siya, wa na siya trabaho, tangtangon na siya sa managing. Di ra ba ko ganahan anang daro? Unya, di sa ko ganahan mangayo. So tapulan, unya, proud pa jud. Doon na siya ay pride. Dako kini problema tawhana. So gikuyawan siya, mao na ang iyang naunahuna, adto ko magpahumot sa mga tao. No, nasubay ninyo story? Ningon din siya, daghan man nakautang sa akong Lord, ako to ipatawag. Wa pagod kay bawo mga tao nga, wa na siya, tagtanguno na siya. So iyang ipatawag ang mga tao, dali mo. Pila ito imong utang? Sa ito'y pirmirong giingon, 100. And he said unto the first, How much thou owest unto my Lord? And he said, 100 measures of oil. Usay iyang giingon, suwati lang 50. 50% discount. Grabe. 50% discount dito. Unya, pagkahuman, ningon din siya diri sa verse number 7. Then said he to another, And how much owest thou? And he said, 100 measure of wheat. 100 measure. And he said unto him, Take thy bill, write 80. 80. Naka-minus og 20. May 20 nga discount. Unsay nahitabo? Istorya man ni Christ. Ingon din sa Bible, and the Lord commended
the unjust steward because he had done wisely. Asa man dapit gi-commend ni Christ ang iyang gibuhat sa pagka-unjust? Dili man to iyahang kwarta. Wala man nakautang ang mga tao niya. Asa man siya na wise dapit. Daray, ningon si Christ, mauni ang wala buhata sa akong mga servant. Ang pagpangandam sa unahan. Sakto ang iyang gibuhat nga usa ka adlaw when I fail, these people will receive me. That is a wise move. Muna niyo si Christ, sundan na ninyo, kopyahan na ninyo, I commend this wise servant. Copy. Ingon sa verse number 9, I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitations. Gimando na sa Ginoo. Niyo siya, kanang prepare for the future. Pero dili sa daotang paagi. Ang gi-commend ni Christ ang iyahang planning. Grabe, gwapo kay planning mga igsoon. Nga, moabot ang panahon nga kani magkalisod ko na ay mga taong musapnay nako. That's a wise move for the future mga kaigsunan. Ningon si Christ, mao ni wa gibuhat sa mga servant nako. Ang Ginoo nagpanalangin sa iya mga servant pero wa gid panlantaw sa unahan. Sigig panalangin ang Ginoo sa iya mga servant pero gibuhat nila, giwaldas nila mga igsoon ang mga panalangin ug wala gid planning ngadto sa unahan nga way taong mudawat nila because wa nila gigamit ang panalangin sa insakto. They did not use nga dapat sakto man to yung gibuhat nga kanabitaw helping others. Gipaminos ang bayronon, sakto man to. Ang problema lang dili magud to iya. Mura na problema, mo na gitawag siya wicked servant. Kay di man to iyaha. Ayaw paghilabti ng dili imo. Ayaw pagdesider kung di na imo. You need to ask your boss, ang tinuod nga tag-iya, pwede ba, sir, pwede ba para ang mga tao ba, munindot ang imong ngalan ba, ang mga tao, atong pangyoon. Yang yun, pero ang problema, di naman na niya mabuhat kay, nalagi report lagi nga wickedness. Ang iya ato, iya naman lang gidepinsaan ang iyang kaugalingon nga kung mawad-an akong trabaho na imudawat nako kay ako tunggi hatagan og kanakuan discount. Di ba kay siya kay manager. Sa musugod sa dili mga kaigsunan, kaning pagpanrabaho nakasuway man ta ani. Mas maduol atong kasing-kasing sa manager nga mo'y direct nga naghatag nato og nindot kaayo nga mga favors dili sa tag-iya. Sumunod iyang yun na huna. Ako ning tagaan og kaning discount ni sila para mamone niyo si Christ ba? Kanang dapita, I commend. But not being dishonest nga kanang magbuot-buot ka sa dili nimo kanang belongings. So mo nagi-commend diri mga kaigsunan pero sa preceding sa mga verses, hantod sa verse 13, iyang gihatag diri ang pagbadlong. So iyang gi-comment usa, kanang dapita, sakto na, sundan na ninyo. Pero, bantayin ninyo mga kaigsunan. So tulo ka butang. Ani nga parable, number 1, faithfulness in stewardship. Di ba siya faithful? Di siya faithful. Gisaligan siya, pero gabot-buot siya. Once nga saligan ta mga igsoon, ayaw pag-decide diha nga wa kay baw ang imong amo. Nagkurap na siya daan, gipunan pa niya korupsyon mga igsoon, do good deeds to siya para sa mga tao, but bad deed to para sa iyang amo. Kay mura naman siya nanimaw sa iyang amo, kay di nakabayad to sila og sakto nga pagbayad, pero ang favor, ang kanang nahumot nga ngalan, iyaha. May iyang plano. Prosperity begins with being faithful in handling what God entrusts to us, whether small or great. Sa atong kinabuhi, gisaligan ta si Ginoo mga kaigsunan, always remember this.
gisaligan rata. So unsa man ang mga butang nga gisalig sa Ginoo nimo? Time. Unsa pay gisalig sa Ginoo nimo? Strength. Unsa pay gisalig sa Ginoo nimo? Daghan kayo. Atong i-elaborate mga igsoon, perting daghana. Ang pangutana, how did you handle it? Whether small or great, no? Da mga dinagko o mga ginagmay, giunsa man nimo paghandle? Are you honoring the one who owns it? Or imo siyang gialakansi? Kaya ang Ginoo ga provide nimo, didto nimo gihatag sa kalibutan, didto nimo gipagamit sa yawa, didto nimo gipagamit sa dili iya sa Ginoo. Tanaw ra kun unsa ta kanabitaw ka wise nga ang Ginoo nasakit sa atong gibuhat. Siya tagya sa atong kinabuhi. Siya naghatag natong kusog. Each time ni matata, gi-charge niya ang atong body, gi-increase niya balik ang atong strength para unsa? Para sa pagtuman, para sa pagpagamit sa Ginoo, para sa pagtuman sa Great Commission, para sa pagwali sa pulong sa Ginoo, para sa pagpangalagan, or para sa pag-serve ato mga tao gawa ka ilang Ginoo. Tanawa na, and that is the cycle of the believer's life. Mga niliyon si Christ, mga kaigsunan, mao ni something nga wala sa akong mga servant, ang paglantaw sa unahan. Unsa may gitanon na to today? Nga anihon na to unya later? How did we handle the blessing of God? Nananom ba ta? Namugas ba ta ngadto sa mga tao nga usa ka adlaw inigbalik nako, dawaton ko para maminaw siya sa ebanghelyo? Ato bang gi-prepare ang kasing-kasing sa mga tao using the blessing of God nga iyang gihatag nato para ang mga tao maminaw na to. O manag-ingon, daruha og una. If you miss to plow, mga igsoon sa field, it will be very difficult for you to plant the seed. So ang primerong agi sa pagpangalaga sa Ginoo, darog yun na. Ang pagsusi sa field, ang pagsusi sa kasing-kasing sa tao, unsa may giatubag niyang problema, unsa may mga difficulties sa iyang life nga muuntol lang ang pulong nga akong ibutang diha sa iyang kasing-kasing. Kaya problema nato mga Kristiyano, tanong raman ta, wata kay baw sa sistema sa kanang yuta ba nga mao iyang kasing-kasing? Kung stony ba na, thorny ba na, wayside ba na? Giingna na biyatas Ginoo ana. So, sa atong pagtanom sa seed, mga kaigsunan, wata kay baw, wa na to gi-prepare. So, maunta na ang time nga atong gamiton ang blessing sa Ginoo para ma-prepare sila. Haron inigabot sa panahon, dawaton ta nila. Plowing man ang helping, plowing man ang kanang giving favor to others, plowing man ang mga igsuon, sakto to iyang gibuhat, nga murag iyang giplaw ba para igabot sa panahon, dawaton siya kung putbulo na siya. Ang nakuha na to, na ay good side. So always get the good side. Throw away the bad side. Bad side man to nga iyang iilad iyang amo. Bad side to, pero ang atong kuhaon kaning good side. So may good side ato. The plowing, the preparation of the field. Mo na wa na to. So muna dapat gamito na to mga igsoon, whether small or great. Ang usahay kani atong gi-consider nga small, great na di ay ito. Kaya bang naminaw ra ka ba sa iyahang kasubo? Naminaw ra ka, naghatag ra ka niyag time para nimo, gamay ra to, naminaw ko nimo, pero para sa tao nga napaminaw nimo, great na kaayo to. Kaya kung wala pa lang kani ani, nagbitay na tingali kus kahoy ron. Salamat yung nahabwa na ko ni akong kaguon. Kung lalimad ka ana, kung wa pa lang ka ni kuha na ko blood, na backslide na unta ko ron. Kung lalimad ka, unsa ka nindot yung imong nahimo? Did you spend thousands? No. Nihatag ra kag time, naminaw ra ka, nahimo ra kang available. Ingon na kanindot ang blessing mga igsoon. In verse number 10, tanawa sa verse number 10, ingon sa Bible mga igsoon, he that is faithful in that which is least is faithful also in much.
And he that is unjust in the least is unjust also in much. Nindot unta to ang iyang gibuhat, pero giintriguhan siya mga igsoon og obligasyon, wala man siya nahimong faithful, pero nindot ka iyang planning. Pero according to God, katong iyang plano, nindot to, sunda to ninyo. But he will never succeed because he was unfaithful. He was unfaithful. Pero ang Ginoo, ana siya kakuan ba? Ana siya kanabitaw ka wise? Wisdom sa Ginoo ba? Bisag bad ang person na ay good ana niya. Muna ang lesson diri mga kaigsunan, sa kalibutan makakita ta og mga wicked people, pero nganong nadato na sila? Ngano ang mga Kristiyano nga pobre man? We need to copy ang kanang side mga igsoon nga nindot kay preparation. Mao manay naa nila. Kita wa ta ana. Kasubraan tas pagtuo mga igsoon. Kita nay nahagbong dito sa kisira-sira. Whatever will be, will be. Unya atong gihapinan nga pagtuo di ay na atong pasabot ana. Dili oy. If you believe in God, you need to prepare yourself for the future blessing. Pagpangandam karon para sa pagsaw unya sa dako nga panalangin. Mao na kung nituod jud ka sa Ginoo, nangandam ka. Aminaw ta? Kung nituod jud ka nga gamiton ka sa Ginoo nga mahimo kang discipler, nangandam ka, nagtuon ka. Diba? Namundo ka og pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, gi-prepare nimo, nag-usab ka sa imong mga bati nga mga practices para gamiton ka sa Ginoo nga mo duplicate. Duplication man ning discipleship. Saan mo sa Ginoo pag-duplicate ko ang imong kinabuhi, wa maganyan na nausab. And how can you be a blessing nga other people's lives will be changed? Nakuha na ito mga igsoon? Mura taghulmahan ba? Sa dili pa kagamiton nga hulmahan, ipurma ka usa according sa image nga ihulma. Unya, Christ-likeness man ni atong ihulma mga igsoon. Ang pangutana, nahulma na ba si Kristo diha sa imong kinabuhi? Dahil mangutana ko, nahulma na ba si Kristo diha sa imong kinabuhi? O unsa ang paggamit sa Ginoo nimo nga hulmahan nga maka-create kag Christ-like disciple? Nga even ang imong kaugalingon yawa magihapon nakit-an. Ang batasan magihapon ni Satanas mo'y nagpabilin. Nakuha na to. We take lightly, mga igsoon, ang pagdig. We take lightly ang pagdaro mismo diri sa pulong sa Ginoo kay mao sa sama aning tawhana I cannot dig. I don't want hard labor. Mao na nga ako, maminaw na ko, tuloy lang ko, di lang ko magtuon kay kapil, tutuon, tutuin lang ko, be. Uy, kinahanglan sa ta mag-research panagsa, uy. Kinahanglan sa ta mag-personal devotion. Ayaw salig lang, mga igsoon ka na, hungitan ka. Kinahanglan ka mausag ka muhungit. Now, what if ang mga tao inighungit niya, kaman di ka ganahan sa iyang gihungit nimo? Mukaon ka. Dili. Refusal ang imuha. Unya karon, wa ra ba ka nagkaon? Wa ka nag-personal devotion ba? Unya pag-abot sa preaching, di ka ganahan. Wa na kay kaon. So say may tabo. Impatso imong spirituhan ng kinabuhi. Paborito sa yawa. Paborito kay siya. Nagsimba god. Nagsimba. Pero why feeding ka ni? Nindot kayo ni gamiton. Magtuo dayon to ang uban na mga believers, especially the new ones, nagtuo to nga ikaw spiritual. Di ba? Ang imo day bali spiritual. Gatuwad ka murakag sigbin sa simbahan. Lain ang imong panlantaw. Ang panlantaw sa Ginoo nindot kayo, ang imong basa bati. Nakuha na to, spiritual. Dili ka tinuod nga Kristohanon. Di ba? Ayaw pagingon ana, dapat nakasubay ka. Muna iningon ang Ginoo, magbantay mo aning klase mga tawhana. Lahi ang ilang perspective. So dapat kita sundon nato mga igsoon kay kun di ta masaligan aning ginagmay, kaning naa nato karon sa magpagsalig sa Ginoo aning ginagko.
Prosperity is not about abundance alone, but about integrity and diligence in managing resources. Ayaw pag-compare sa unsay naa nimo ngadto sa uban. Do right in what you have. Dapat i-invest na nimo sa sakto nga pag-invest. Good stewardship. No, kay kani unsay naa nato, magamay o madako, dibiyan ni ato. So, yun sa man nimo paggamit. Ni fail na tadaan kung atong giangkon, ako ni. Nga bisan sa tithes, di na to mauli, ay mo nang giangkon, ako ni, ako'y magbuot ani. So, diha magsugod, mga igsoon, declaring that what you have is not yours in returning the tithes. Acknowledging who is the owner. So, imo nang giuli, Lord, salamat kayo, imo kong gisaligan, diara ang tithes, Lord. So, karon Lord, giyahi ko ani nabilin. That's a good stewardship. Giyahi ko aning nahabilin karon. Di gyud ka mahutdan mga igsoon. Kay kung ang Ginoo mo giya nimo, giyahan kaniya sa insakto. Giyahan kaniya sa kadaugan. Giyahan kaniya sa abundance. Mao nay nakanindot. And He will teach you how to manage the resources He entrusted you. Number 2, proper use of earthly wealth. Sakto nga paggamit. Ang kani mga steward, good steward, mga igsoon, kani mga faithful steward, makabawag yun siya how to use earthly wealth properly. Earthly riches are temporary. Inumdumin na ninyo. True prosperity comes when wealth is used to honor God and bless others. Ang iyang gibuhat, blessing others, but not honoring God. Nga naman, there is deceitfulness. Di man to iya. Kung iya palang to, nindot ka ayaw nga ak. Kung siya tag-iya ba? Kung siya tag-iya, yan panawag. Oh, pili ka ito, utang na ko. 100. Sige, 50 na lang. Ikaw, pili ka ito yung utang na ko. 100. Sige, 80 na lang. Kung iya ha. Pero ang problema kay, pili ka ito utang ni mo sa akong Lord. Di man iya. Tatanawa, unsa kalipay ang tao nga nakahuwam sa imuha ba niya, imong gipila ito yung huwam nako. Katunga na lay bayri ato eh. Unsa kanindot nga buhat na mga igsoon. Tay panaminaw mo. Unsa kanindot nga buhat nga imo na lang gihatag ang katunga kay naglisod magyud ka. Katunga na lay bayri ato. That's a good deed. Kung iya ha. Ang problema di man iya. So if we know how to use earthly wealth, mga igsoon, properly, it should be used to honor God and to bless others. So usa man naan ninyo diha karon? Ga-honor ka ba sa Ginoo? O gapanalangin ka ba sa uban? Kana bang nahimo kang blessing ngadto sa uban? Tanawa sa 11 and 12 mga igsoon. Ang teaching sa Ginoo, 11 and 12. The Bible says in verse 11, "If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon," which is money, "who will commit to your trust the true riches?" Sa atong Kristohanong kinabuhi, unsa maning true riches? Unsa man gyud tinuod makapadato sa mga believers? Kalag. Souls are the true riches that God is talking about, mga igsoon. Muna iyang gisugo, ta, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Nga naman, sa imong pagwali sa every creature, makakita jud kadiha og treasure. Unsa man ang treasure? Fruit that should remain. Sa dihang makakuha ka na, ingon ang Bible, pangayo bisag unsa, tanawag unsa na siya ka-precious. Pero kung ang imo pagpanudlo sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, hapit na lang ka gipugos, gibira, asa makakitag bunga? Di ba? So, unang gintrigo sa Ginoo nato, earthly riches. So, huwat din si Ginoo nimo, gitanaw sa Ginoo nimo, imo ba nang i-invest for the greater riches? Imo ba nang gigamit para maila si Kristo aron makaproduce ka og fruit nga imong madala sa Ginoo? Imo ba nagigamit sa imong misyon? Imo ba nagigamit sa Great Commission?
Ay mo ba nang gi-invest? Intentional ba ang imong approach sa mga tao? Sabot na lang intentional, naakay planning, naakay tinguha nga usa ka adlaw musalig ni siya nako, matagaan ni nako siya sa ebanghelyo. Dili kay para mabarkada ni nako siya o maamigo ni siya nako kay moabot panahon manginanglan ko nakoy kaduulan. Pareha ka aning wicked manager, wicked steward. Kung ingon ana ang imong klase nga pakigbarkadahay ba? Kana bang nido kag something good for your own benefit? Mo biya nay kasagaran buhaton sa mga tao. Nganong gitabangan na nimo? Aw sa kaadlaw, manginahanglan day ko, di naapoy mo tabang nako. That is a wise move. Wa na gibadlong sa Ginoo. Pero dapat ato ning buhaton mga igsoon nga nakatabang ta sa mga tao, ato ba yung na-honor ang Ginoo? Pasabot, dapat ang involved diha nga reason o purpose sa imong pagbuhat og nindot para usa ka adlaw makahatag din ako way og opportunity para sa gospel. Mo na say using earthly wealth properly. Kay kung ala klase mo gamit mga igsoon sa earthly treasure, agoy ang Ginoo di mahutdan oy. Di mahutdan sa pag-provide. Sige na siya hatag, sige hatag mga kaigsunan. Kay mo na iya promise. Kung dili ka kasaligan, kung dili ka mahimong faithful sa money, unsa o man who will commit to your trust the true riches? Nganong tagaan makasagino og disciple nga di ba ka masaligan gani aning earthly treasure? Nakita ninyo contrast? O ipakita gud sa Ginoo nga kasaligan ka nga bisag bubuan ka niyag milyon mga igsoon dili ka motulilik. The more nga i-interest sa Ginoo nimo kanang earthly treasure, the more ka makakita og kalag. The more ka makakita og opportunity to help for the gospel's sake. Kaya it's hard to plant manggod sa seed of the gospel. It's hard to plant sa tao nga wa nimo na touch. Very difficult. Nga naman, ang tanaw nila nimo, dili ingon nato, ang tanaw nila nimo, mga gnihay og lain nga relihiyon. Ang tanaw nila nato, beggars, mangwartahay. Gibranded na daan ang mga mensahidor sa pulong sa Ginoo. Nga, ilang una mabugos mo sila ng Bible. Nga na ilang pagtuo, mabugos mo sila. Naman tayo relihiyon. Nga kaning tao nga wakay baw mga igsoon nga sayop din na relihiyon nga lagi barugan para nila sakto naman na. Unya kinsa ka nga matubang nila unya nga wakay gibuhat sila kinabuhi nga inon imo sila sayop na ang imo gituan. Padulong na sa impierno, maminaw din na sila ana. Gagiing na naman sila dito sa ilang mini nga magtutudlo mga igsoon mobalin kay mong relihiyon di na mo malangit. Nya wa ka nakit-i diha og proof sa pagkatinuod nga Kristohanon. Kay wa gani nakita nila ang proof sa usa ka tawo nga gibless sa Ginoo. Wala kung kabaw lang yun ta mo gamit mga igsoon aning earthly riches, God will entrust you more. And the more God will entrust you earthly riches, the more proof you got in order to let them see. Mo nang giingon ba sa Bible ba sa Malakay, ang mga tao makakita sa tao nga gipanalanginan sa Ginoo ug mingon sila, wow, you are blessed. Tinuod man na. Mahitabo na mga kaigsunan, pero mao lagi unsa mapag-interest sa true riches, which are the souls of men. Diha magka-bless og ayo sa Ginoo. Nindot kay blessing na uli nimo ang tithes, pananginan ka sa Ginoo, pero para nako mga igsoon ang pinaka-great yun nga blessing kaning magdala kag kalag ngadto sa Ginoo. Kay dili lang kay ulian ka sa Ginoo, tawgon pag kag the friend of God. Migo na ta. Laliman ka lang migo ta sa Ginoo. Dili lang kay servant, I will call your friend. Hello? Lahi na mga kaigsunan nga relationship. Verse 12. Tanaw verse 12.
And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? O, kato siya. Nasaligan ba to siya? Na-report ka corruption. Pagkahuman, gipa-report siya, mga igsoon, ang iya to make right unta to. May panangay ito siya pasaylo. Ang iyang gibuhat, gipunan, man niya, di man to iyaha, ganong iya magitagaag discount, nga di man to iya. So muna ningon si Christ, kung ang usa ka tao, dili siya faithful sa mga butang sa laing tao, nga magbutbuot ka. No, di man ta na imuha, pero imong gibuhat in favor nga mohumot ang imong ngalan. Di man na imo. Ayaw decide kay di na imo. Yan, i-decide ka para sa imong kaugalingon, para magbilib. Pakat ka. Mga igsoon, sayop na. Dili na siya biblical. Gibadlong na sa Ginoo. Muna, ningon ang Ginoo. Ganong saligan man ka, nga kanang imo na gyud unta. Muna daga mga Kristohanon. Wa gyud inta gikuptan mga kaigsunan. Kay ngano man, wa masaligi. Kay ngano man, kaning kinabuhi adini ato, pero atong giato-ato. Kita'y magbuot. Hapit na lang ang kanang buluhaton sa Ginoo, hangyuon ta. Sige na mo ba pangalagad mo? Sige na mo ba sunod mo? Sige na mo ba tuman mo? Hangyuon pa ang mga tao. Muratag si kinsang tag-iyaha. Nga dili manunta tatag-iya aning atong kinabuhi. Gipahulam ta sa Ginoo aning kinabuhi para ipagamit na to sa tag-iya. Steward lang ta. Gipaatiman aning lawasa para andam, sangkap, og ready kanunay mga igsoon, musunod. Musurrender diha sa buluhaton sa Ginoo. Pero ang problema, sa dihang na-intrigo na sa Ginoo nimo, ang imong kinabuhi, wa naman hapit naman lang di nimo palilion ganis buluhaton. Nakita ninyong diferensya? Amo na ningon ang Ginoo, wicked ka. So, unsa mapagsalig sa Ginoo nimo kanang matawag nimo nga imo na gyud? Kung kanang dili imo, di nimo ma-insakto o manage. Our time is not ours. This life is not ours. Resources are not ours. So how can God give you what you can enjoy in this life that you can call yours to enjoy? Kung di ka kasaligan, aning mga igsoon, aning isalig sa Ginoo nimo. Kaya gani attitude ba ni ato lang tanaw na lilio na to usahay manghulam ta og gamit. For example ha, nanghulam ta gamit. Giuli na to guba na. It's an attitude mga igsoon nga. Siya diyang nanghuam ka, uy, medyo diferensya man ni ako nanghuam man da. Pag uli nimo ayo na. Nanghuam ka og kanang kaldero, plato, sigun sa pag uli nimo mas limpyo na kaysa paghulam nimo. Oh, labi na ka ng mga plastic container, ingon ana mga igsoon, nahuwaman nimo or bisag naanha sa imuha kay nanghatag baron sila og pagkaon ingon ana, iniglimpyo na man imo ginasimuhuton oy kung nanimaho pa ba ng sudan. Kinahanglan imo ginag ganaana ginaganang kuan kanang paglimpyo nimo ba? O ngano man kay di na imo. Mas imo klaruhon ang paglimpyo ana kay dili na imo. That is good stewardship. Diba? Diha ni mo ibutang imong best because it is not yours. Ang problema na to, ibita na to. Batasan na mga igsoon. Maunang klaseng batasan na nga dili intriguhan sa Ginoo ug nindot. Mo na nang inabuhi ang mga klaseng mga tawhan na mga igsoon ug may na lang. But if you have the attitude ato ning tarungon kay dibi ani ato. Kanang klaseng mga attitude nga ingon ana mga igsoon, mao na sila panalanginan sa Ginoo ug nindot nga maangkon nila nga ila. Nakuha na to. Lesson ni mga igsoon, biblical ni. Kung dili ka kamao mo amping sa dili imo ha. Nganong saligan man ka kanang imo na. Ano kuha na to? Muna ay jud ingon nga kanang prinsipyo mga igsoon, ay gagoon na malunod barko di ba na imo? Uy, tabangin lang di na malunod kay ngano man di ba niya tuwa? Nakisakay na ta. Kinahanglan makabot ganito balik sa tag-iya.
Mahuli na to ganindot. O di ba? Huwag kag sakyanan, for example. Huwag kag sakyanan, ha? Kung sa may gigamit nimo sa diyang nahuwag kag sakyanan. Gasolina. Kay moabot panahon, natay church vehicle, ala, kahuwam na bata na. Nya, ikawan, gibalik nimo. O sa may gigamit nimo, ana. Unang-una, gasolina. Tanawan gyud nimo ang gasolina asa to dapit. Ibalik nimo kung asa to dapit. Sunod, unsa pay gigamit nimo? Ang oil, ang brake pad, kadaghan mo gigamit mga igsoon. Ayaw pasayon. Attitude na. Naa kay gikonsumo. Di ba? Dili kay manghuwam ra ka, unya pura ka come out clean. Iyaya nakatipid ni. Uy, dili ka good steward. Nanghuwam kag ballpen. Di ba na mangayo kag ink? Dili mangayo kag ink. Pahumatay sa ballpen ni ako. Mabayo pangayo at mangayo kag ink. Kay sa diyang nanghuwam kag ballpen, halimag ka pila ka page imong gisuwat. Nag-drawing pa ka diha. Di ba no? Salamat sa imong ballpen ha. Wala mo kita na pila ka ink at ang nawa ato. That is being a good steward. Ayaw iuli nga nakaalkansi ka. Dapat iuli nimo nga nahimo kang blessing. Mo nagingon si Ginoo diri kung dili ka faithful in that which is another's or another man's. Kung dili imo ba, who shall give you that which is your own? Kadako ang question. Kaya pa, naka-learn ta ani? Be a good steward. Kung dili imo, mas ampingan nimo. Kay kung kana imong batasan mga igsuon, obviously, kanang imo, giampingan yun na nimo. Diba? Kaya kung imong batasan, di bitaw na ato. Sagdila na. Tanawa na imong gamit. Di ba? Wa po na amping. Tanawa na imong kinabuhi. Wasan na nimo ampingi. Pero kanang masuko ka, kanang ang imong pagbadlong sa mga taong nagpabadlong ba, kanang murag, grabe dyan ang imong, kanang effort ba nga, ayaw na lagi mo ani. Kaya di ka gusto ang ilang kinabuhi maguba. Ikaw po nga tagiya nga tugyanas Ginoo anang imong kinabuhi, imo po nagyampingan. Pero kato mga tao nga di ka mo mamadlong, wa po na nagamping. Ing ana ra po na mga igsoon. Mo na kung kita na nagtinabangay ta, mo bitaw na sa discipleship, the more you teach, the more you are careful. Mo na applicable ni mga igsoon sa discipleship, nagikuan sa Ginoo nato. Prosperity is measured not by possessions, but by purpose. Using resources for eternal impact. Dapat na eternal impact. So kung ang imong prosperity rooted in eternal value, doon na sad kay eternal impact. Nakuha na to. Ang paggamit nimo, doon na siya eternal impact. Kaya mo may imuhang kuan, mo may imuhang katuyuan. No, mo may imuhang tumong sa kinabuhi nga malipay ang Ginoo. Number 3 and last. Single-hearted devotion to God. Single-hearted. So, when you use God's resources for His glory. When you use your life for God's glory. When you use anything, iyam gyud as Ginoo tanan for His glory. Dapat for His glory, single-hearted ta. Wala nga kanang para ni sa tao, para ni sa kuan, para ayaw nagingon ana. Para sa Ginoo tanan gyud dapat. Prosperity requires choosing God over materialism. Divided loyalty hinders true blessing. Mao nay wala naabot sa atong kamot kanang tinuod nga panalangin. Ngano man divided man ta. Divided ta. Ang Ginoo pirmi mapildi. Kung ang kaatbang self na. No? Self versus God. Kasi daog. Ay na lang ta. Self yun, oy.
Di ba? Kapoy man ron, oy. Pero kinahanglan ta mo simba, kapoy lagi. Di lang sa ta. Napabitoy daghang simba. Pildi ang Ginoo. Pero kung imo yung pilion ang Ginoo mga kaigsunan, bahalag kapoy, oy. Bahalag kapoy, way makababag nako. Because my loyalty is to my God. Kung sa may babag, anak. Pero kung ang imong loyalty divided, mababagan ang tinuod nga panalangin. Look at verse 13. Verse 13. The Bible says, no servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Muna nitabo sa mga Kristohanon, mga igsoon, nga di kapabilin sa buluhaton sa Ginoo. Nga naman, divided sila. So kung divided ka, you are serving mammon, refers to money, and you are serving God. Refers to the owner of the mammon. Ano mo ragon? Unsa ta ka bugo mga igsoon sa panghuna-una. Di ta ka mo decide. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa mammon, pero giatbang nato sa Ginoo. Nahimong versus God versus mammon. Sumura siya og duha na imong gialagaran. Kung mao nay mahitabo, kinsa man may pildi? Kinsa maimong i-hold on? Kinsa maimong i-despise? Di ba? Ang pirmi ma-despise ang Ginoo. And you will hold on to the mammon. Muna ningon ang Ginoo mga igsoon, you cannot serve God and mammon at the same time. Muna di ka pwede maingon nga, pwede man na dunganon God. Dili oy. Gamiton na to ang mammon sa pagpangalagad sa Ginoo. Mammon is only a tool. Dili na siya pwede mo atbang sa Ginoo. We do not serve mammon. We use mammon to serve God. Ayaw sa'yo pa. Dili sa nimo pwede ingno dogmatic kay ka, you cannot serve God and mammon. So ayaw mo sige kung naunag kwarta. Ayaw mo sige pangitag kwarta. Ayaw mo sige gamit-gamit ng kwarta. So mo nila to asam tadapit. Ayaw pag dogmatic. You need to use mammon, but you need to serve God. Kaya ang gisulti din sa Bible, ye cannot serve God and mammon. So therefore, serve God, use the mammon. Mammon is only a tool. Galamiton para manindot ang ato pagpangalagad sa Ginoo. Mao nang gipasabot diri, nindot tong gibuhat sa wicked manager. Nga iyang gipa tagaag discount ang mga tao, nindot to siya, preparing for the future. Sunda to, pero gibadlong niya mga igsoon, wicked to nga servant. Di kasaligan. So di masaligan. So nindot to iyang act, pero what to siya ay result. Walay resulta. Nagkalisod gyapon siya. Kay ang blessing naa sa Ginoo, wala sa mga tao. Kung ang imong gibuhat para lang ang mga tao munindot ang tanaw sa imuha, ayaw na lang. Kay ang blessing wa magikan sa mga tao kundi nagikan sa Ginoo. Dapat adto ta sa Ginoo magpanindot sa ato ang image. Are you listening? So we use mammon but we serve God. Or duray mo pilian. We serve God and we use mammon. Asa inyo pilionan? We use mammon to serve God, or we serve God and use mammon. Asa mo pilihan? Pasabot, no choice. If you want to live blessed by God, being blessed by the Lord, serve God and use mammon. Prosperity flows from wholehearted devotion to God, not from chasing wealth.
So kung makita nimo imong kinabuhi, ang imo ra gigukod kwarta, kada adlaw kwarta, gukod, wa nay pangalagad sa Ginoo kay ang kwarta lagi importante lagi. Aknis pastor wala na kasabot. Oh, kwarta lagi importante o tanawa. Kung nabisi ka tungod sa kwarta, wa na kay huna-huna sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsuonan, nasayop ka. Amen. Wala diha. No? Di na mo'y tinugdan sa prosperity. Mao ni ang biblical prosperity naa gyud magtubod diha mga kaigsuonan sa imong devotion sa Ginoo, sa pagpangalagad nimo sa Ginoo, sa pagsunod nimo sa Ginoo, dili sa pagsigi gukod-gukod atong kwarta asa man ang kwarta dapit tuwa ka padung didto. Nakuha na to. Mao na mga Kristohanon, nindot kini mag-abroad ta o tanaw sa nahitabo ron, gubat na sa abroad. O sa nahitabo sa mga tao nanguli. Nanguli nga dato, nanguli nga giplitihan sa gobyerno. Diba? O ba, nangamatay pa. Naa sa Ginoo ang tinuod nga prosperity. Muna giingon mga igsoon, mas nindot yun yung biblical prosperity kaysa worldly prosperity. Diba? So muna mga kaigsunan, ang prosperity rooted in eternal value dapat naagyod siya ay tumong, no, sa eternal nga paggamit, no, naagyod dapat naa sa kanang kuan ba eternal impact, dunay impact sa eternity, pasabot na. So meaning naa kay na invisan para sa kalag, ayaw gamita ang kwarta para lang sa yutan-on nga kalipay. Wa man nagibawal sa Ginoo, pero kung puro sa yutan o kalipay mga igsoon, wala gyud kay pagpangandam para sa buluhaton nga nindot kaayo nga naay mga kalagba nga makaila sa manluluwas. Wagi ayo ang imong pagka-steward. O nasabtan nato ni nga story. Earthly story with heavenly meaning. So I hope nga nasabtan natong story og nakuha nato ang meaning. Oh. So natay ka-apply ani. Amen. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this story that you have given to us tonight. Salamat kay Lord sa imuha nga pagkumen sa pamaagi. Matud pa nimo, it is a wise call nga mahimong panalangin ang among kinabuhi ngadto sa uban. But not to the extent that we will deceive other people. So please help us, Lord God, to be a good steward and to be loyal to you and to become honest to our colleagues, honest to other people, but serving you using the blessing that you have entrusted to us. But not to the extent na among i-misuse kung unsay dili amo. Salamat kay Lord, kay imong emphasis ani, nagtudlo namo nga kaning among kinabuhi dili gyud ni amo. So please help us to use this for your glory and honor. Gamito namo ang mga resources, gamito namo ang among kinabuhi mismo sa pagtrabaho sa buluhaton nga imong gisalig namo, Lord, which is the Great Commission, making disciples. So please, Lord, allow your people to understand this method. Salamat kay Lord usab sa invitation, sa altar call. Please, bless your people as they kneel down before you, O God. Strengthen their faith, strengthen their obedience, and strengthen their courage to serve you, O God. Salamat kay Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Karon di pa na